May kasabihan tayo, kapag may gusto ka at may pangarap ka, gagawan mo ng paraan kahit gaano pa kahirap. Ito ang mismong naging buhay ni Rene Bobet Baterbonia noon siya ay nagsisimula pa lamang bilang manlalaro. Kamakailan lang, muling binalikan ni Coach Roel ang simpleng dormitoryo sa Amsay kung saan dating nanuluyan si Rene kasama si Judah noong sila ay high school pa lamang. Ang tagpong ito ay muling nagpaalala sa marami na ang marubdob na pangarap ay hindi nasusukat sa karangyaan ng tinutulugan kundi sa tibay ng loob na magpatuloy sa kabila ng kakulangan. Ang munting silid na ito ang nagsilbing kanlungan ni Rene noong siya ay bago pa lamang mag-umpisa sa basketball. Sa video na ibinahagi ng dating coach ni Rene na siyang unang humubog sa kanyang talento, punong-puno ng mahalagang alaala ang silid na ito. Makikita ang kakaibang sakripisyo sa kanyang pwesto kung saan ang kanyang higaan ay halos nakadikit na sa mismong bubong ng dorm. Ito yung higaan ni Rene. Dito siya sa taas. Ayan yung number niya. Ayan yung apelyido niya. Sa kabila ng matinding init, sikip at limitadong espasyo sa itaas, hindi ito naging hadlang upang unti-unti niyang buuin ang kanyang mga pangarap. Pero bago natin panoorin ang video ni Coach Roel, may isang nakapanlulumong post na may kalakip na larawan ni na Coach Roel, Rene at ang kanyang guro na tunay na nakaka-proud. Dito natin makikita na napakabuti at napakamapagkumbaba talagang bata si Rene. Ayon sa post ng kanyang guro, ito ang araw na nagpaalam ka na sa Amsay. Ang araw na puno ng pagluha at kalungkutan. Umiiyak kami dahil aalis ka na sa Amsay Cabanten Sport and Athletics Department. Ngunit masaya kami dahil alam namin na malaki ang pangarap mo sa buhay. Masaya kami dahil hindi lang para sa sarili mo ang naging desisyon mo, kundi para sa iyong pamilya. Matapos natin mag-ayos sa faculty room, nag-iyakan tayo habang nagpapatuloy sa pag-uusap. Nag-usap tayong tatlo, hindi ko talaga malilimutan ang mga sinabi mo. Sabi mo, Chair, pasensya ka na ha, pero salamat sa inyo. Salamat kay Chair Tiop, kay Chair at kay Coach. Hindi ko ipapahiya ang Amsay. Maging proud po kayo sa akin. Sa kabila ng matinding pagdadalamhati, hindi rin nakalimutan ng guro ni Rene ang magpasalamat dahil sa kabutihan at magandang alaala na iniwan ni Rene, patuloy na dumadaloy ang mga biyaya at tulong sa kanyang dating paaralan ngayon na nagmula mismo sa kanyang mga tapat na taga-suporta. Kaya naman sa kanyang post, taos-puso niyang sinabi, salamat sa iyong iniwang mga biyaya ngayon sa Amsay sa pamamagitan ng iyong mga taga-suporta. Kasabay ng pasasalamat na ito, isang marubdob na pakiusap din ang iniwan ng kanyang guro. Nagabayan at tulungan ang kanyang pamilya upang sa wakas ay makamit nila ang hustisya at makuha ang mga kasagutan sa kanilang mga katanungan. At ngayon, silipin natin ang buong video na ibinahagi ng kanyang unang mentor na si Coach Roel, ang munting dormitoryo na naging piping saksi ng sakripisyo at walang pagod na pagpupursige ni Rene Clark Bobet Baterbonia. Punta tayo sa dorm. Rene, mag-iisang buwan na. Simula nung pumanaw ka. Naalala ko way back 3 years. Puno ng saya, harutan. Isipin mo, nasa almost 42 o 40. Kaya bigla ang nagawa tong dorm na to para mailipat lang kayo. Isipin mo, 4, 8, 12, 16, 22 ang magkasya dito. May sa baba pa. Ito yung dorm namin. Sobrang saya. Maging sa ngayon masaya pa rin. Tapos punong-puno ng kanya-kanyang harutan. Ito yung higaan ni Rene. Dito siya sa taas. Ayan yung number niya. Ayan yung apelyido niya. Dito naman si Judah sa baba. Grabe yung mga memories mo dito, boy. So
Ito guys, ito yung dorm namin. Kung noon maaliwalas, ngayon medyo maaliwalas. Darating din yung time. Mas magiging maaliwalas din to pagdating ng tamang oras at panahon. Sa ngayon wala pa. Pero balak ko sana malipat to sila. Yung talagang yung talagang maganda baga. Yung magiging maluwang para sa kanila. Itong hagdanan na to, ang dami-daming mga karanasan meron dito. May nadulas, may natusok sa bakal dahil sa kalumaan na rin ng panahon. Kaya kinakalawang na. Ganon din dito. Halos kinakalawang na din. Pero okay lang. Napagtsatsagaan pa rin ng mga players ko. Yun lang po. Isang buwan na ang nakalipas mula nang lisanin tayo ni Rene, ngunit ang bigat at lungkot ay nanatili pa rin. Patunay na napakabuti niyang anak, kaibigan at manlalaro. Dahil sa loob ng isang buwang ito, ang kanyang puntod ay patuloy pa ring dinadagsa at binibisita ng napakaraming taong nagmamahal sa kanya. Maging ang isang doktor ay personal na nagtungo sa kanyang hantungan para bisitahin siya. Hi. Andito tayo sa sementeryo dito sa Talacogon, Agusan del Sur, at kasama ko ang parents, ang mother at ang father ni siyempre ng ating MVP Rene Baterbonia. At tingnan nyo kung anong itsura dito sa kanyang libingan. Tara, kasamahan nyo ko at papanoorin natin dito. So, daming tao. Pupuntahan ng mga tao. Ayan sila. Sakita nyo, daming tao na bumibisita sa kanila. At, ayan. Anong pakiramdam mo na maraming bumibisita sa anak mo? No. Papasalamat kasi marami pa rin nakikilama yan ganun. Oo, ang dami pa rin 1 month niya ngayon. 1 month niya ngayon. Isa yung flowers natin. Ayan. Life size niya. Ito talaga yung height niya. 5'6". Actual. 6'4". 6'4". 35 yata. Oo, 6'4 yun. 6'4". Ito siya. Siya pa lang ang nakalibing dito. Ano? Opo, siya pala. Ito pa lang. Ayan. So, ito sa bahay nyo yan, ha? Oo. Dadali sa bahay nyo. Ano lang natin. Ay. Yung flowers natin. Na, umating dito. Almarie, yung flowers natin. Yung flower? Oo. So, ito yung libingan niya. Ganyan, actual size niya ito. Yung, mas malaki to. O parang ganyan. Parang ganyan. Kung maliit ba to or ano? Oo. Maliit lang ito, sir. And flowers from all over the country. Luzon, Visayas, Mindanao, no? At saka international pa po. At international. So, yan, of course, I'm bring my flowers also. Sino nagdadala ng mga pagkain yan? Paborito niya yung durian. Opo, lahat naman yan. Taki, alisin natin to. Alisin natin to. Dito natin lalagay. Yan. Dito, mami. Dito. Opo, sir. Kunin ko na lang po ito. Sino ko lang, sir? Dito. Alisin mo na lang yon. Hindi, okay na yan. Maganda, ano pa na. Lagyan natin di. Sige. Okay. Yan. Yan. So, yan, pakita mo napakaraming tao sa paligid. Nagpaparamdam, magbibigay ng pagmamahal, panalangin. Exactly 1 month, no? Sana nga, 1 month na. 1 month na niya ngayon. Sana makuha na namin yung justice bago mag-2 months. Ako yung justice na inaasam. Bago mag 40 days, no? Sana nga. Nage. Ay. Okay. Okay na.